Ngunit madidismaya ka na lamang, dahil iba pala ang ibig sabihin ng receptionist. Isinaad ni Marnak na alam niyang ito ang ibig sabihin ng receptionist, kaya naman ay pumayag siya. At wala siyang masamang intensyon sa receptionist. Ang ibig sabihin ng receptionist, ay hahayaan niyang matulog si Marnak sa guest room ng guild. May kumatok sa pintuan, ito ay ang receptionist. Habang nag-uusap ang dalawa, ay pinapakyuhan ni Mother ang receptionist habang nagtatago sa kumot. Sabi ng receptionist kay Marnak na gusto siyang makausap ng Lord ng Gwist. Nagtanong si Marnak kung bakit, at sumagot ang receptionist na ang dahilan ay si Captain Galad, na namatay dahil sa mga bandit. Si Captain Galad ay half-brother pala ng Lord ng Gwist. Si Marnak ay nasa loob na ng mansion ng Lord. Ang Lord ng Gwist ay nagngangalang Treden Filian. Tinanong ni Lord Treden si Marnak kung gusto niya ba ng tsaa. Ngunit si Marnak ay hindi nakikinig at panay ang ngisi. Isinaad niya na nung makita ni Mother si Lord Treden, ay minarkahan agad ito ni Mother ng ikis. Tinawag ni Marnak na demonyo si Lord Treden, at nagtanong kung kumusta ang buhay bilang isang tao. Naisip ni Marnak na mayroon lamang isang dahilan kung bakit minarkahan ni Mother ng Eki si Lord Treden, at ito ay dahil hindi isang buhay na nilalang si Lord Treden. Idinagdag niya na mayroon lamang isang nilalang na kayang mag-anyong tao. At yun ay ang mga demonyo. Ngunit kahit napakalakas ng mga demonyo, ay nangangailangan pa din sila ng tulong ng ibang nilalang. Kaya naman kung gusto nilang maging bahagi ng mundo, ay wala silang magawa kundi ang makipagtulungan sa mga nilalang ng mundo. Kaya naman mahal na mahal ng mga demonyo ang lahat ng nilalang sa mundo. Ngunit, ang mga gods ay may sariling paniniwala. Kinamumuutan nila ang mga demonyo. Sapagkat kung gaano sila kadami bumigay, ay ganoon din sila kadami kung kumuha. At sa wakas ay idiniklare ng mga gods sa kanilang mga tagasunod, at sa lahat ng nilalang sa mundo, na ang mga nilalang na ito ay tatawaging demonyo. At sila ay masama, at ito ang naging hudyat ng paghunting ng mga priest sa mga demonyo. Naalala ni Marnak ang class sa game, na isang demon contractor, na iniiwasan ng mga player dahil napakahirap gamitin. Alam niya ang mga ito sapagkat demon contractor ang second class niya sa game. Natahimik ang Lord. Hindi siya makapaniwala na dahil sa pagkamatay ng kanyang half-brother, ay nagkaroon siya ng isang napaka-importanting bisita. At sa tingin niya ay hindi talaga priest of reservation si Marnak, sapagkat kaya niyang malaman na isang siyang demonyo sa kabila ng pagpapanggap. Idinagdag ni Lord Treden, na ang pangalan niya ay, Prolong Wait. Sumagot naman si Marnak na siya ay isang pari na naglilingkod sa Mother of Corruption. At ang pangalan niya ay Marnak. Nagulat si Lord Treden sa kanyang narinig. Akala niya ay patay na ang lahat ng mga tagasunod. Hindi niya inakala na mayroon pa palang buhay na anak ng corruption. Inalok niya si Marnak na maupo, sapagkat silang dalawa lamang ang nandirito. Isinaad niya na gusto niya lamang malaman kung paano namatay ang kanyang kapatid na si Galan, at nangako siyang magbabayad ng gold. At sumang-ayon si Marnak. Nang matapos na ang usapan, ay napagtanto ni Marnak na napakamalas ng nangyari sa kapatid ng Lord na si Captain Galad. Isinaad niya na ngayong taglamig ay walang mahanap na trabaho si Captain Galad. Kaya naman ay binigyan ni Lord Treden ang kanyang kapatid ng trabaho. Na siya namang naging sanhi ng pagkamatay ni Captain Galad. Matapos marinig ni Lord Treden kung paano namatay ang kanyang kapatid, ay napangiti na lamang siya, napaisip siya na ang buhay na tinatawag, ay napakahirap. Balik naman kay Marnak, ay masaya niyang tinitingnan ang pitaka ng ginto. Nagsalita si Mother, at sumagot naman si Marnak na hindi siya isang pari na mukhang pera. Sinabihan siya ni Marnak na bago magalit, ay dapat makinig muna si Mother sa kanyang sasabihin. Sinabihan niya si Mother, na mayroong isang bagay na hindi nabubulok katulad ng ginto. Akala ni Mother ay iniinsulto siya ni Marnak, ngunit sinabihan siya ni Marnak na makinig muna. Isinaad niya na ang bagay na ito, ay ang walang kapantay niyang pagmamahal kay Mother. Hindi makapaniwala si Mother, at nauutol pa ito. Inilapit ni Marnak ang kamay ni Mother sa kanyang dibdib, at nagsabing walang nang mas hihigit pa kaysa sayo. Kaya naman ay hindi mo na kailangan mag-alala pa. Pagbalik ni Marnak sa guild ay binati agad siya ng receptionist, na ikinagalit naman ni Mother. Sinabihan si Marnak ng receptionist na batiin ang mga pari mula sa teaching order. Subalit sa totoo lang ay ayaw talaga ni Marnak makipag-usap sa mga cult freak ngayon. Bigla na lamang lumaki ang kanyang mata nang malaman niyang, isa sa mga pari ay may daladalang holy relic. Isang miyembro ng grupo ang lumapit kay Marnak, at nagpakilala bilang isang weight of scale of retribution. Ang pangalan niya ay Orvis,
at ang malaking lalaking may sungay, ay si Corno. At ang babae naman ay si Petina. Nagpakilala rin si Marnak bilang isang pari ng preservation. Sinabihan siya ng receptionist na ang mga pari ng teaching order ay mananatili rin dito. Sumaya naman ang pakiramdam ni Marnak, sapagkat kung mananatili sila dito, ay siguradong may pagkakataon na makukuha niya ang relic mula sa kanila. Nagpaalam na ang mga pari, ani nila ay babatiin pa daw nila si Lord Tredan. Biglang nagsalita ang receptionist, ipinaliwanag niya na kadalasan ay pinapatuloy ng guild ang mga pari na katulad nila sa mababang halaga. Nagtanong si Marnak na kung ibig sabihin ba ay magbabayad rin siya nung kahapon. Sumagot ang receptionist na hindi niya na kailangang magbayad pa. Isinaad niya na pinatuloy niya si Marnak sa guild dahil isa rin siyang pari. Hindi dahil interesado siya sa kanya. Namula na lamang si Marnak dahil akala niya ay interesado sa kanya ang receptionist, ngunit hindi pala. Nagsalita ang receptionist na may dahilan siya kung bakit niya pinatuloy si Marnak sa guild. Ano po? Tanong ni Marnak na namumula. Lumapit ang babae kay Marnak at bamulong sa kanyang tenga. Sabi niya na kung sakali ay gamitin niya ang kapangyarihan niya bilang priest of preservation upang maglagay ng blessing sa mga pagkain sa guild nang sa gayon ay hindi mabulok. Natarante si Marnak, bakit kailangan mo pang bumulong sa tenga ko? Tanong ni Marnak na namumula. Si Mother naman ay halatang galit, murder daw sabi niya. Napangiti na lang ang receptionist, na lalong ikinagalit ni Mother. Napansin ni Corno na napakalapit nilang dalawa. Nagulat si Marnak dahil akala niya ay umalis kanina si Corno kasama ang ibang pari. Ipinaliwanag ni Corno na karamihan sa mga lord ng Hilaga ay hindi maayos ang tingin sa mga katulad niya. Kaya naman ay nagpaiwan na lamang siya, bilang respeto na rin sa lord. Nagsalita ang receptionist, isinaad niya na walang pakialam si Lord Tredan tungkol sa ganiyang mga bagay. Kahit na mukhang masungit si Lord Tredan, ay maayos pa rin itong magtrabaho. Hindi niya dinadala ang personal na buhay niya sa trabaho. At dahil maraming tao ang sumusuporta sa kanya sa loob ng GWIS, ay pinagsabihan ng receptionist si Corno, na wag masyadong magsalita ng hindi maganda tungkol kay Lord Tredan. Sumang-ayon naman si Corno. At nagtanong pa siya ng mga bagay-bagay tungkol kay Lord Tredan. Matagal silang nag-usap-usap, at sa wakas ay nagsalita si Marnak. Tinanong niya si Corno kung bakit gusto nilang makausap si Lord Tredan. Sumagot si Corno na sa totoo lang ay sinusunod nila ang propesya na natanggap nila noong 10 taon na ang makalipas. Isinaad niya na, ayon kay paring Orvis, ang balat na tinutukoy sa propesya ay tumutukoy sa mga demonyo. Tinanong ni Marnak si Corno, kung pinagduduhan ba nila na demonyo si Lord Tredan. Siyempre hindi, sagot ni Corno. Dagdag pa ni Corno, na naninigurado lamang si paring Orvis, sapagkat merong holy relic si paring Orvis, na may kakayahang malaman kung sino ang demonyo. Ngunit huli na ang lahat, hindi inakala ni paring Petina at paring Orvis na demonyo nga talaga si Lord Tredan. Isang malakas na pagsabog ang naganap na umagaw ng pansin ni Marnak at Corno. At isang higanting buwaya ang lumabas,